So kaya nga pala tayo lumalabas lagi pag linggo kasi ano yan, so binibigyan natin ng time si nag-iisang ikaw natin pag linggo kasi pag wala kaming gala hindi kami lumalabas. So yan ang oras niya para maglinis. So tayo naman, so kasi ayaw niya, nakikita tayo na nakahilata lang doon. So yun, so welcome back sa ating channel mga ka-cube. So ito araw ng Sabado. So bali as usual, kung makikita nyo, kalalabas lang natin ng trabaho. So bali may overtime tayo, may last minute na sinabihan tayo kahapon. Kaya ito, pumasok tayo kanina, alas 5 ng umaga tayo pumasok. So para maaga tayo makauwi ngayon. So yun, so bali ito, so dediretso muna ako ng Jianhing. Bibili tayo ng ng pang-stock natin, maglo-long weekend rin. Pero wala naman tayong plano ng long weekend, hindi tayo magde-day off nun. So bali sa bahay lang tayo siguro, tapos pagharap lang tayo ng pera sa kalsada, magdo-DoorDash na lang tayo. So yun, oo nga pala yun, mabalik pala tayo dun sa review natin kasi may napanood kaming pelikula ni Nag-iisang Ikaw nung nakaraan, kaya may Webes ata yun. So hindi na ako nakapag-review kasi naging busy rin ako. So yun, so bali yun, so yung title ng pinanood namin is Maple Life Dream. So yung title pa lang, alam niyo na kung ano yun. So bali tungkol yun sa Canada. So bali yung pelikula, dito siya ginawa sa Toronto. So dito siya, so yun, typical na istorya ng mga international students. So makaka-relate yung mga international students, kahit sino naman yung mga bagong dating dito, makaka-relate din sila talaga. So bali yun nga, pinakita dun yung isa-summarize ko na lang. So bali couple sila. So yung babae yung nag-aral, tapos yung lalaki naman nag-quit siya ng trabaho niya bilang manager na daw sa Pilipinas siya doon. So yun, sa fast food o restaurant manager na siya. So yun nga, so typical na yung typical na buhay dito. Pagdating yun, pabilag-bilag sila, happy-happy. Tapos nun yun, so nag-umpisa na yung mahirap maghanap ng trabaho, naubos na yung funds sila, tapos pagod sila, nagkakaaway-away na sila magsa. So gano'n, so makaka-relate talaga kayo. Maski kami ni Nag-iisang Ikaw, gano'n din, na-experience din talaga namin yung gano'n na sumbatan, kesyo ganito, ganyan. So yun, so kung gusto nyo panoorin, maganda naman siya, okay siya yung istorya. Pero yun nga, kung napapanood nyo si Crystal Larita, so yun, parang gano'n yung istorya nun, gano'n yung istorya. So typical sa mga international student talaga yung istorya niya. So yun, so yan, panoorin nyo na lang ha, hindi ko na ikukwento para mas exciting, or kung ewan ko hanggang kailan yung showing nun kasi hindi namin siya gano'ng sikat. 7 nga lang kaming nanood sa sinihan. 7 kaming nanood doon, puro Pilipino, natural, Filipino movie yun. So yan, so bali yun lang may share ko. So bali, kung gusto nyo panoorin o yung mga nagbabalak dyan na nasa Pilipinas pa, kung may nanonood man ng video natin, so yun, so maganda yun. So para at least may idea na kayo kung ano nga ba ang kakaharapin nyo dito. So yun nga lang, yung medyo late na siya kasi parang yung pelikulang yun parang parang pinopromote pa niya yung pagiging international student na maging magandang pathway yun to permanent residence sa Canada. Pero as you know naman, so sa ngayon hindi na siya ngayon talaga advisable na mag-international student kasi yun nga, naghigpit na yung rules ng Canada tungkol dyan kasi inaabuso nga yung sistema ng international student pathway. So yun, so kaya okay naman siya, pero medyo bitin lang sa kwento. Nabitin lang kami sa kwento na Nag-iisang Ikaw tungkol doon kasi medyo umpisa lang yun. Yung kwentong yun parang umpisa pa lang ng panbuhay nila sa Canada. So iba talaga yung yung talagang tatahakin nyo pa para maging PR. So kasi naputol na yung istorya doon lang sa nung naging PR na sila. So yun, sa baleta, so pupunta muna tayo ng Jianhing. So maghanap muna tayo ng may imbak natin sa ref natin. So yun, kita-kita tayo mamaya. The next day. Yun, araw ng linggo. So ito, mapasal na tayo mga ka-cubes. So mag-window shopping sana tayo. Pero as usual, syempre pag mag-window shopping tayo araw ng linggo, so ito, nakabukas pa rin yung ating pahanap pera sa kalsada na app, DoorDash natin tsaka Uber. Buksan natin yan. Ito, may pick up tayo sa DoorDash. So tara, pasok tayo Starbucks. Hi, DoorDash for Daniel. So yun, pick up na natin yung order ng customer. So dito na Starbucks. So tara, punta na tayo kay customer. Few moments later. So yun, so bali ito. So nakatambay muna tayo dito sa Shoppers Drug Mart.
So dito na lang tayo maghintay ng order. So tsaka tingin-tingin na rin tayo sa loob. Ito, andito yung Shoppers Drug Mart. So tingin-tingin na tayo sa loob. Diyan. So kasi pag Saturday, Sunday, usually may sale yung Shoppers. So kaya pasok tayo sa loob. So, yan. Ito, So, sakto tayo sa naman, loob. pagpasok natin sa loob ng Shoppers, bigla naman may pumasok na order ng DoorDash. So ano mga sale, pero may pumasok na order McDonald's. So balik na lang tayo dito mamaya. Pick upin muna natin yung McDo for 8.50. Lapit lang. Tapos doon lang malapit sa trabaho yung delivery. So, tara. So bali, $16 agad tayo. Wala pa isang oras. Saan ka pa? Diba? So, mamaya na tayo mag window shopping. Hanggang mamaya pa naman yan. So yun. Punta man tayo ng McDo. So yun, nandito tayo ngayon sa McDonald's. Dito tayo sa likod nag-park kasi puno doon sa front parking. So tara, pick upin na natin itong order ni customer. So magiging $17 na pala tayo pagtapos nito. Lapit lang, yung delivery lang ito, doon lang. So tatawid lang tayo. Dati dito lang ako natambay ng bago pa ako for McDonald's. Few moments later. Yun, ito. So pangatlong order natin ngayon. So bali makakompleto natin. Lampas na tayo actually ng isang daan sa pasunod-sunod ulit natin. Grabe. So yun, so pasok na muna tayo sa loob. So tapusin kaagad natin ito para may isang daan na tayo. Ay lampas pa rin. So ayun, so dumating na tayo sa bahay ni customer. So tara, i-deliver na muna natin to. So yun, na-deliver na natin yung order ni customer. So nakakamagkano na tayo ngayon. Labas natin to. So imbis na window shopping tayo is eto na lang, naghanap na lang tayo ng pera sa kalsada. So bali nakaka $37.50 na tayo. So ayun, so kaya nga pala tayo lumalabas lagi pag linggo kasi ano yan, so binibigyan natin ng time si nag-iisang ikaw natin pag linggo kasi pag wala kaming gala hindi kami lumalabas. So yan ang oras niya para maglinis. So tayo naman, so kasi ayaw niya, nakikita tayo na nakahilata lang doon. So mabuti pang lumabas na lang ako. So ganun ang ginagawa ko. So lumalabas na lang ako. So tapos pag nasa labas tayo, yun, naghihintay tayo ng order sa labas. So ganun ang diskarte natin. So at least kumikita pa rin tayo, di ba? So yun, so tara, balik na tayo dun sa lugar natin. So medyo napalayo-layo tayo ng konti ngayon. Few moments later. So yun mga kakib, so bali ito, nandito tayo ngayon sa town center. So pangalawang shift natin, umpisa natin is 4:30 yata or 5 o'clock. So bali ito, yan, so nakakuha tayo ng order, double order. Dalawang order ng DoorDash for $23 mga kakibs. So kaya kinuha ko na, hindi mo na akong papasok dito sa Scarborough Town Center para pick up kung below mga $10-15. Pero ito since $23 to, so kaya ito sinaga ako na. So nakuha ko na yung unang order natin, yung Chipotle. So dito naman tayo sa Royalty. So, kaso hindi siya sa food court kaya pupunta pa ako sa taas kasi nandun tong Royalty na to. So tara, lakad muna tayo mga cubes. Few moments later. So yun, na-deliver na natin yung unang order ng milk tea. So doon naman tayo sa pangalawa. So bali 7 minutes pa kung makikita nyo. So tara, punta tayo doon. Few moments later. So yun mga ka-cubes, eto na naman tayo. Andito naman tayo sa superstore. So bali ito, so alas 6 na ng gabi. So may pasok pa tayo bukas. Pero as usual, agaga pa naman. Hindi ko alam kung tapos na si nag-iisang ikaw maglinis ng bahay. So tingin ko, pero ito last order na siguro natin talaga to. Naman tayo. Pero kasi itong order na ito, i-deliver natin to sa tapat lang ng condo namin. So kaya kinuha ko na for $13 for items. So di sakto, so pagka-deliver natin ito, uwi na tayo, di ba? So ganoon lang. So kuha mo tayo ng card, pasok tayo sa loob.
So yun, so bali 4 items lang kung bibili natin. Naglit lang to, gatas, tsaka keso ata to, tsaka tinapay. Yung dessert, so tara, umpisa na natin. Nandito tayo. So yun mga ka-cubes, kung makikita nyo. Yan, yan lang binili natin, 4 na items for $13 ang ibabayad sa atin dyan. Tapos napakalapit ang delivery niya. So tara, kayara na natin to mga ka-cubes. So babayaran na natin ito mga kapos. So isang bag lang po natin. So yun, so bali ano lang. So tapos kagad natin, wala pa tayong 5 minuto doon sa loob. Ayan, tapos kagad nabayaran natin. Wala na ganun tao, kaya hindi tayo natagalan sa pagpila sa counter. So yun, so ito, labas na tayo. Tapos deliver na natin. So ito, sakto to. So kung wala nang papasok na order, pag deliver natin ito, that's it. Kaya na tayo, kumin tayo kasi pag nalalapit na tayo sa bahay, tinatamad na akong lumayo pa. Pag nandun malapit na ako sa area namin sa bahay, ayoko nang lumayo. So ganun tayo lagi eh. Kaya simula dito makikita sa natin dideliver. Yun lang sa mga building na yun. Building yung sa banda. Yan, dyan lang natin dideliver. So, diba, lapit, superstore, saka dyan lang din ang building natin. Punta na tayo dun. So, deliver na natin dito sa hapos. Andyan yung bahay natin. Andyan na tayo. Pero natatama rin na ako dyan. Andyan na. Andito ang deliver. Tapos ayan lang yung bahay natin. So tara, deliver muna natin to. Tapos eto pala. So bihira-bihira tayo mag-deliver ng sa apartment or sa mga condo. Yun lang yung alam kong maganda yung parking. Yun yung pinupuntahan natin. Tsaka malalapit lang. Kasi meron yung mga condominium na walang parking lot eh. Pero at least ito, kabisado ko na. Since yun nga, katapat lang ng condo natin to, eh di, kinuha ko na. So, $13 for 4 items. Hindi naman sama yun. So, makakadagdag yun. Siguro makakaabutin tayo ng 140 ulit. So, tingnan natin kung magkano aabutin natin pagtapos ito. So, yun. So, ito, deliver muna natin to. Yun, so, dito tayo. Pinatin 1809. Talaga. So, dulo talaga. Few moments later. So yan, so makikita maliwanag lang yung GoPro natin pero madilim-dilim na yan. So ewan ko, madilim ba sa GoPro o hindi. So madilim-dilim na yan. So bali, sabi ko uwi na tayo pero nakakuha pa tayo ng isang order, $16. Papunta ng Centennial College, kaya kinuha ko na paglabas natin na pumasok. So kinuha ko na. So sayang naman. So mabilis lang naman to. So ito, papunta tayo, on the way na tayo doon. So ayun, andito na tayo sa Centennial College. So i-drop off na natin to. Meet at door lang to kasi bawal tayong pumasok sa loob ng dorm ng mga estudyante. So dito lang tayo sa baba, nakikipagkita sa customer. So yun, na-deliver na natin yung order ni customer. Tingin ko, uwi na tayo talaga. Medyo dumidilim-dim yan. Makita nyo, madilim na. Pero may papasok pang order pero de-decline na natin yan. So, uwi na tayo talaga. Uwi na daw tayo talaga, pero tignan lang natin. So, ayun, sa balik na tayo sa bahay. So, ayan. So, ang total na kinita natin sa pasundot-sundot natin sa DoorDash is $153 lang sa buong linggo.